Jose Rizal, Dr. Jose Rizal. Ikaw raw ay bayani ng bayan. Buhay pinag-aaralan. Kahit musmos, alamang yung pangalan. Ang nasasakdal ay nandito sa salang preskusyon, sadisyon at paggawa ng masama sa bansang Espanya. Ano ang pangalan ng nasasakdal? Jose Protasio Mercado Rizal. Edad. 35 anyos. Trabaho. Doktor at manunulat. Ngayon ay maaari nang ibigay ng konstitusyon ng kanyang panig. Tinatawagan sa hukumang ito si Atty. Alcacer upang tumayo sa harapan na sige ang kanyang panig. Gracias. Walang sino man ang hindi mahal ng bansang Espanya. Para sa atin, walang sino man ang maaaring kumontra sa kung ano man ang nais ng ating bansa. Ang sino man ang hindi sumunod sa patakaran ay dapat ikulong at ipapatay. Iyan ang nararapat kay Dr. Jose Rizal. Siya ay nandito ngayon sa salang rebelyon laban sa ating bansang Espanya at pagtatag ng mga samahan na maihahalin tulad natin sa mga batas na naitatag ng mga Kastila dito sa Pilipinas. Hindi pa nararapat lamang ang sinabi kong parusa sa taong masahol pa sa hayop, walang modo at walang utang na loob sa bansang nagpaaral sa kanya, at nararapat lamang sa isang taksil na tulad niya na ipapatay. Gracias, Atty. Alcacer. Ngayon naman ay ating pakinggan ang panig ng opensa. Aking tinatawagan sa hukumang ito si Kapitan Luis Angarte de Patier upang opensahan ang kanyang panig. Gracias. Hindi nasusukat ang kanakilaan na ngayon napapasakamay na ni Dr. Jose Rizal. Bago niyo siya husgahan, tingnan niyo muna ang inyong mga sarili. Ang nais lamang niya ay ang maging pantay ang trato ng mga Kastila sa mga Pilipino. Hindi dapat magpadalos-dalos sa pagbibigay ng mga parusa na hindi nararapat sa nasasakdal. Sige, Tama, senyor. Kasinungalingan lamang binibintang niyo sa aking pagkakasala. Hindi ako maaari magkasala ng rebelyon sapagkat ako mismo ang pumigil kay Dr. Valenzuela upang huwag ipagpatuloy ang rebelyon na ipinaplano niya laban sa bansang Espanya. At wala rin akong kinalaman sa mga pag-aaklas at hindi ko rin alam na ginagamit nila ang aking ngalan sa kanilang mga aktibidad. Napakarami ko pang maaari sabihin na nagpapatunay ng aking pagkawalang sala. Sana'y gamitin ninyo ang inyong mga utak upang magawa ninyo ang nararapat. Magkakaroon na ng masusing investigasyon at deliberasyon kung ano ang hakbang na aking hinuhukom ukol sa kaso ni Dr. Jose Rizal. Walang nataan dapat pagtalunan pa. Kailangan ng makatulad ni Rizal ng kamatayan dahil sa krimen na ginawa niya. Sangayon ako dyan. Ako din. Kung gano'n, pareho pala ang ating nararamdaman sa kaso ito. Itutuloy ko na ang sentensyang kamatayan ni Rizal. Ipapadala ko na kay Gobernador General Polavea ang kaso upang mapirmahan. Kung kailangan mangyari ito, kung kailangan talaga magbuwis ako ng buhay, alang-alang sa inang bayan, gagawin ko ng buong tapang at daman. pinapahanga mo talaga ako, Rizal. Wala pa akong nakilalang tao na handang magbuwis ng buhay para sa kanyang bayan. Ako'y nalulungkot at hindi kita na ipagtanggol sa kanila. Huwag ka mag-alala ng ganyan, Kapitan. Lubos mo rin akong pinapahanga sa pinakita mong tapang. Dugong Pilipino ka talaga nang dumadali sa iyong katawan. Alamang yung pangalan. Ang dating ay parang si Superman. Monumento ka kahit saan. May rami-rami mong nalalaman. Sino ka ba? Sino ka nga ba? Gobernador, ang naging hatol mo sa kasunod ng Rizal. Magaling. Tama lang na bitayin ng pastor pang inyong yun. Pumunta ka na yun dun sa selda at ipaalam sa kanya. Narito ako kung ipahal sa inyo ang naging hatol ng konti.
nasasakdal, Dr. Cerizal, ay hinahatulan ng kaparusahang kamatayan. Ito ay pinirmahan ni Gobernador General Colehotia at ipapatupad sa ika-30 ng Disyembre. Sal, may bisita ka. Nandito ang nanay at kapatid mo. Anak ko, Nay, Nay, bakit kayo nandito? ano gagawin nila sa'yo? Nay, huwag kang mag-alala. Para sa amin. Tama na yan, tama na yan. Maaari na kayo makaalis. Narcisa, narito pala ang laparan ng liwanag. Buksan mo ito pagkatapos ng mga tayo. Ang kakaasa ng kapatid. Salamat. Habang talaga Sino ka ba? Sino ka ba? Jose Rizal, sino ka? Teka, Bakit? pwede ba akong humiling ng isang huling pabor? Ano yun? Gusto ko sanang nakaharap ako sa sila bago ako mamatay. Imposible. Abante! Reparsi! Carga! Dun sa mata. Fuego! Noong 3 ng Agosto taong 1896, si Jose Rizal ay dinakip at ikinulong sa Fort Santiago matapos mapagbintangan ng salang rebelyon. Makalipas ang ilang buwan, noong 26 ng Disyembre, siya ay nahatulan ng kamatayan. Ilang oras bago siya barilin, noong 30 ng Disyembre, isinulat niya ang kanyang huling tula para sa bayan. Ang Mi Ultimo Adios o ang huling paalam. Bago barilin, nakita niya sa huling pagkakataon ang kanyang ina kasama ang kapatid na si Trinidad. Inabot niya sa kapatid ang isang lampara at dito nakasilid ang kanyang huling tula. Adiós, patria adorada, región del sol querida, perla del mar de oriente, nuestro perdido Edén. A darte voy alegre, la triste mustia vida, y fuera más brillante, más fresca, más florida, también por ti la diera por tu bien. En campos de batalla, luchando con delirio, otros te dan sus vidas sin duda, sin pesar. El sitio nada importa, ciprés, laurel o lirio, cadalso o campo abierto, combate cruel martirio, lo mismo es si lo piden la patria y el hogar. Yo muero cuando veo que el cielo se colora y al fin anuncia el día tras lóbrego capuz. Si grana necesitas para teñir tu aurora, vierte la sangre mía, derrámala en buen hora y dórela un reflejo de su naciente luz. Mis sueños cuando apenas muchacho adolescente, mis sueños cuando joven, ya lleno de vigor, fueron el verte un día, joya del mar de oriente, secos los negros ojos, alta la tersa frente, sin ceño, sin arrugas, sin manchas de rubor. En sueño de mi vida, mi ardiente vivo anhelo, salud, te grita el alma que pronto va a partir. ¡Salud! Ah, que es hermoso caer por darte vuelo, morir por darte vida, morir bajo tu cielo, y en tu encantada tierra la eternidad dormir. Si sobre mi sepulcro vieres brotar un día, entre la espesa hierba, sencilla humilde flor, acércala a tus labios y besa al alma mía, y sienta yo en mi frente bajo la tumba fría de tu ternura el soplo, de tu hálito el calor. Deja a la luna verme con luz tranquila y suave. Deja que el ave envíe su resplandor fugaz.
deja gemir al viento con su murmullo grave, y si desciende y posa sobre mi cruz un ave, deja que el ave entone su cántico de paz. Deja que el sol ardiendo las lluvias evapore, y al cielo tornen puras con mi clamor en pos. Deja que un ser amigo mi fin temprano llore, y en las serenas tardes, cuando por mí alguien ore, ora también, oh patria, por mi descanso a Dios. Ora por todos cuantos murieron sin ventura, por todos cuantos padecieron tormentos sin igual, por nuestras pobres madres que gimen su amargura, por huérfanos y viudas, por presos en tortura, y ora por ti, que veas tu redención final. Y cuando en noche oscura se envuelve en cementerio, y solo muertos queden velando allí, no turbes el reposo, no turbes el misterio, tal vez acordes, oigas de citro el salterio. Soy yo, querida patria, yo que te canto a ti. Y cuando ya mi tumba, de todos olvidada, no tenga cruz ni piedra que marquen su lugar, deja que la are el hombre, la esparza con azada, y mis cenizas, antes que vuelvan a la nada, el polvo de tu alfombra que vayan a formar. Entonces nada importa me pongas en olvido, tu atmósfera, tu espacio, tus valles cruzaré, vibrante y limpia nota seré para tu oído, aroma, luz, colores, rumor, canto, gemido, constante repitiendo la esencia de mi fe. Mi patria idolatrada, dolor de mis dolores, querida Filipinas, oye el postrer adiós. Ahí te dejo todo, mis padres, mis amores. Voy donde no hay esclavos, verdugos ni opresores, donde la fe no mata, donde el que reina es Dios. Adiós, padres y hermanos, trozos del alma mío, amigos de la infancia en el perdido hogar. Dad gracias que descanso del fatigoso día. Adiós, dulce extranjera, mi amiga, mi alegría. Adiós, queridos seres. Morir es descansar.